May nagtanong po sa akin kung ano daw ang stand ko tungkol sa mga issues kay Senator Joel Villanueva. Pangungunahan ko na po mga kapatid sa mga nagsasabi na dapat hindi tayo makialam sa politika. Ang sabi po sa Bible, mapalad ang bansang ang Diyos ay ang ating Panginoong Diyos na buhay. At ang sabi din po sa Bible, dapat tayong magpasakop sa pamahalaan. Mas gugustuhin ko po kapatid na ang nasa gobyerno ay yung mga anak ng Diyos kaysa sa hindi. Mas gugustuhin ko pong sumunod sa gobyerno na pinamamahalaan ng mga may takot sa Diyos. Ang dami na po kasing fake news ngayon na kumakalat. Ang dami na pong mga kasinungalingan. Mga vloggers na walang napatunayan pero gumagawa ng video para sirain ang reputasyon at pagkatao ng ibang tao. And one of them na sinisira po nila ay si Senator Joel Villanueva. And as an auditor, hindi po kami basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Hindi kami basta naniniwala sa anumang kwento. Kailangan may batayan, may basehan, may ebidensya bago kami mag-come up ng conclusion. As a Christian, nasa Bible yan, hindi tayo dapat nang huhusga. Kung kalahati lang ang alam mo sa kwento, hindi enough yun para ikaw ay gumawa ng conclusion. Ang huhusga kasi, kapag ka-portion lang ang alam mo, nag-come up ka na ng conclusion. At bilang isang Pilipino, yung iniisip dapat natin para sa kapakanan ng karamihan, hindi sa kapakanan lang ng iilan. So I stand with Senator Joel Villanueva. Bakit? Kasi sa PDAF po, kapatid, na paulit-ulit na kanilang binabanggit na si Brother Joel ay na-include sa issue ng PDAF noon. Tama, na-include siya. Pero na-dismiss po yon. Nasa comment section po yung mga patunay na dismiss po yon. Bakit? Kasi kinopya lang yung pirma niya. Nag-imbestiga po sila at nakopya lang. Meron na pong decision ang COA na na-dismiss po yan. 2016, nilabanan niya po ang POGO. Siya po yung isa sa mga lumaban para itong mga naglalakihan na mga negosyante ay hindi magtagumpay sa kanilang bala. And 2022, against siya sa online gambling and e-sabong, nag-issue po siya ng bill po dyan. Ang dami na po kasing sinira po na mga Pilipino ang online gambling at e-sabong. We should be thankful mga kapatid kasi meron tayong Brother Joel na ginagamit ng Diyos sa Senado para pigilan yung mga anti-God bill. Yung mga bill na hindi naman nakakatulong kundi mas lalong nagpapahirap sa Pilipino. Mga bill na labag sa kalooban ng Diyos kagaya po ng SOGI bill, isa po siya sa mga lumalaban po dyan. At lahat po mga kapatid ng hindi po dapat nagiging batas. Isa po si Brother Joel na ginagamit ng Diyos para pigilan po yung mga bill na against sa will ni Lord. 2023 po mga kapatid, si Senator Joel po yung unang nagsiwalat ng korupsyon sa flood control. Dalawa po sila ni Brother Eddie. Kino-question na po nila yan. Matagal na po nilang ibinubulgar yan. Hindi nga lang lumalabas sa social media or hindi lang tayo nanonood ng hearing po sa Congress o sa Senate. Pero ang totoo po, 2023 pa hanggang sa kasalukuyan, ini-expose na po nila ang corruption sa flood control. Kaya nga, merong video po si Mayor Magalong na kinokomment niya si Brother Eddie Villanueva kasi lumalaban sa corruption. Bago pa man makita ni President Bongbong Marcos ang tungkol sa flood control, nauna na pong kinekesyon po ni Senator Joel at Brother Eddie po ang tungkol po dyan. So pag nilapatan mo ng konting analysis, 2023, 24, 25, kinekesyon yan. Tapos nung lumabas yung statement ni PBBM na merong anomalya siya ang ididiin. So ibig sabihin kapatid, ako ang magpapatihulog sa bitag o sa patibong na ako din ang gumawa. Kung questionin mo yung isang proyekto na ikaw din ang nakinabang, isa pong malaking, sorry for the word, katangahan po yon. Tayong mga Kristiyano, dapat tayo yung number 1 na lumalaban sa korupsyon. Hindi tayo yung makikijoin doon sa pinaglalaban ng mga gumagawa ng fake news, gumagawa ng fake na videos, gumagawa ng fake na vlogs para lamang sirain ang buhay ng isang kapwa nating Kristiyano. May kasabihan nga tayo, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ikaw, anong ginagawa mo? Hinahayaan mo na lang ba na itong mga fake news, itong kasinungalingan, itong gawa ng kaaway ay magtagumpay sa ating bansa? Now po, kung nanonood ka sa video ito, pag-isipan mong mabuti kung ano ang iyong pinaglalaban. Kung nakakatulong ba sa bansang Pilipinas? Kung nakakatulong pa para i-promote ang agenda ni Lord? Para i-promote ang katotohanan? O isa ka na sa kasangkapan para maghari ang kasinungalingan? God bless you.